Nagpapaabot ng pakikisa ang bayan Pangasinan sa mga pamilya, kaibigan at buong komunidad na naapektuhan ng mga nagdadaang insidente ng karahasan sa mga paaralan sa iba't ibang panig ng bansa na kinasangkutan ng mga kabataan. Walang salitang makapapawi sa kanilang pagdadalamhati o ganap na makatumba sa sakit na dulot ng pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Mariin namin kinokondena ang anumang uri ng karahasang kumikitil ng buhay at sumisira sa kinabukasan ng kabataan. Nananawagan kami ng maagap, patas at transparent na investigasyon sa bawat insidente upang matiyak ang hustisya para sa mga biktima at pananagutan ng mga may sala. Hindi sapat na tingnan ang mga trahedyang ito bilang mga magkakahiwalay na insidente. Isa itong malinaw na panawagan upang seryosong tugunan ang lumalalang krisis sa edukasyon, kalusugang pangkaisipan at kakulangan ng sapat na suporta para sa kabataan. Kailangan magkaroon ng mga paaralan at komunidad na tunay na nagtataguyod ng ligtas na kapaligiran, mapayapang pagresolba ng alitan, kritikal na pag-iisip at paggalang sa buhay at dignidad ng bawat isa. Sa mga panawagang ipagbawal ang mga video game dahil di umanay ugat ng karahasan, ito ay pagtuon sa maling target. Walang matibay na batayan upang ituring ang mga video games bilang pangunahing sanhi ng marahas na krimen. Ang ganitong pagtuon ay naglilihis lamang sa mga mas malalim na suliraning kinakaharap ng mga kabataan. Kabilang ang kahirapan, kakulangan sa serbisyong panlipunan, limitadong access sa mental health support, bullying, pang-aabuso at iba pang salik na nakakaapekto sa kanilang kalagayan. Bilang kabataan, naninindigan kami na hindi tunay na tugon ang paghahanap ng simpleng paliwanag sa komplikadong suliranin. Ang kailangan ay komprehensibong mga hakbang upang tiyak na ang kaligtasan at kapakanan ng mga aaral, ustisya para sa mga biktima, panawagan ng mga may sala at mga patakarang nagtataguyod ng dekalidad na edukasyon, kapayapaan at paggalang sa karapatang pangtao. Hindi po namin sinusuportahan ng minimum age of criminal responsibility bilang pangunahing tugon sa mga ganitong insidente. Dahil mahalaga ang hustisya para sa mga biktima at dapat managot ang sinumang gumawa ng krimen. Ngunit ang pananagutan ay hindi lamang nasusukat sa pagbibigat ng parusa o sa pagbababa ng edad ng criminal liability. Ang tanong kasi ay, makakatulong ba talaga ito upang maiwasan ang susunod na trahedya? Halip na umasa lamang sa mga panukalang nakatuon sa pagpaparusa, kung nais nating maiwasan ang pag-uulit ng mga trahedyang ito, kailangan nating tiyakin na mga paaralan na hindi lamang lugar ng pagkatuto, kundi mga ligtas na espasyo para sa bawat mag-aaral. Una, kailangan ng mas maraming school guidance counselors, school psychologists at iba pang mental health professionals sa mga paaralan. Maraming kabataan ang nahaharap sa matinding emosyonal at psychological na suliranin. Ngunit madalas ay wala silang mapagsabihan o mapaghingaan ng agarang tulong. Ang maagang pagtukoy at pagbigay ng suporta ay maaaring makaiwas sa paglala ng mga problema. Ikalawa, dapat palakasin ang mga programa laban sa bullying, harassment, at iba pang anyo ng karahasan sa loob ng paaralan. Hindi sapat ang pagkakaroon lamang ng pulisya, kailangan itong epektibong ipatupad. May malinaw na mekanismo sa pag-report at may sapat na protection para sa mga biktima. Ikatlo, mahalaga ang mas matibay na ugnayan ng paaralan, pamilya at komunidad. Ang pagbubog sa kabataan hindi lamang responsibilidad ng mga guro kapag may sapat na suporta mula sa pamilya at komunidad. Mas madaling matukoy at matugunan ang mga problemang kinakarap ng isang mag-aaral bago pa ito humantong sa karahasan. Nais naming ipaalam na sa likod ng bawat balitang tungkol sa karahasan ay may mga pamilya na wala ng mahal sa buhay, mga mag-aaral na nawala ng pagkiramdam ng kaligtasan, at mga komunidad na patuloy na nagdadalamhati. Hindi natin maibabalik ang mga buhay na nawala. Ngunit, nasa atin ang mga kamay ng kung paano natin pipigilan ang mga susunod na trahedya. Ang panawagan namin ay malinaw. Ustisya para sa mga biktima, pananagutan para sa mga may sala, at mga pulisyang nakatabay sa ebidensya na tumutugon sa tunay na ugat ng karahasan. Huwag nating hayaan ang takot at galit ang magdikta ng ating mga desisyon. Sa halip, magtulungan tayong bumuo ng mga paaralang ligtas, mga komunidad na may malasakit, isang lipunang nagbibigay sa kabataan ng pagkakataang mabuhay
matuto at umunlad ng may dignidad dahil sa huli, ang tunay na sukatan ng isang lipunan ay hindi kung gaano ito kabigat magpurusa, kundi kung gaano ito kahusay magligtas ng buhay at magbigay ng pag-asa sa susunod na mga henerasyon pa.